Oh. Nakaka-nervous mga boss. Siyempre mga boss, nervous ako dito tuwing nag-a-apply ako ng trabaho. Nag-a-apply ako ng bagong part-time mga boss. Nagpipila pa ako ng application eh. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Luto akong ulam mga boss. Luto akong sinigang na pata ng baboy. Nag-apply ako ng bagong part-time mga boss. Cleaning. Nagpipila pa ako ng application. Kasi mas ano dito eh, mas medyo mataas yung offer ng per hour. So try ko kung makapasa ako. Binigyan na ako ng application, tapos after kung pilapan lahat yun, pasok ko bukas, tapos interview ako. Mga alauna ng hapon ng interview ko. Pero papasok muna ako sa IGA ng 5 to 1. Kasi yung bagger namin ng 4 na araw ako yung papasok. So simula Friday hanggang Monday 5 to 1 ako. Maagang pasok. Ang hirap bumangon ng madaling araw mga boss. Processing kasi ito itong baboy, itong part ng sa may pata. Ito yung unang kulo, itatapon ko to eh. Tapos ito, almusal bukas. Galing sa freezer. Binabad ko muna sa tubig. Tapon ko muna yung unang kulo mga boss. So kapag nagluluto ako ng baboy o baka, pinakukuluan ko muna siya. Yung unang kulo tinatapon ko talaga kasi para mabawasan yung lansa. Pagluto ko ngayon ng sinigang, yung mga sangkap ko, tayo mga regalo ko, pechay, talong, kamatis, at anong tawag dito? Kalimutan ko na. Dahil walang siling pansigang, ito na lang. Ito, parang ano to eh, jalapeno. Sarap sana ano eh, no? Yung kangkong sa sinigang. Doon tayo sa ano, sa kangkong, sa sitaw,
May natira akong kanin kanina eh. Sasapaw ko lang sa sinain. Yung in-apply akong trabaho mga boss, cleaning yun. Paglilinis ako ng school, elementary tsaka high school, pero hindi naman siya araw-araw talaga. Bali casual pa lang naman ako doon kung sakaling matanggap. Pag merong hindi papasok na regular, ako yung papasok. Pero minsan tinatawagan daw talaga yung casual kasi pag maraming pinapagawa. Kasi may dalawang Pilipino na nandun na yung isa na katrabaho ko 7-Eleven, part-timer din siya. Siya yung nag-encourage sa akin kasi doon din siya nagtatrabaho. Mga 4 years na yata siya doon. Yun, in-explain niya sa akin na mataas yung per oras doon at hindi nawawala ng pasok sa isang linggo. Mga 2-3 beses ka. 8 hours ang pasok doon mga boss. Magsimula ka ng sa mata ko 2:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. 8 hours mga boss. O sa isang linggo kung meron akong 2 beses doon, di meron na ako 16 hours. Sanay naman ako sa paglilinis mga boss, kaya sabi ko kaya ko yun. Nilagay ko na yung okra mga boss. Kaya ko pa siya nailagay at malambot na. Sunod natin yung talong mga boss. Yan natin yung talong na sabihin na natin to. Panghuli natin yung pechay. Ito na siya mga baso. Yung mga regado ko nilagay na. Balikan natin ulit mamaya mga boss. Kulong-kulo na mga boss. Lagyan natin yung gulay. Medyo inaantok na ako mga boss. Pag alas 9 na ng gabi dito at alas 5 pa ng madaling araw yung pasok ko. Pero malapit na to. Sama na rin natin to. Siling pansigang. Pero ano to mga boss? Jalapeno. Maya.
Luto na yan. Balikan natin mga boss. Tingnan natin ulit mga boss. Wow! Lutong-luto na lahat mga boss ng Ricardo. Oh. Nalabog na yung ibang gulay. Pasensya na kayo mga boss at alam niyo namang hindi ako mahusay magluto. Tikman natin. Masim-masim. Luto na mga boss. Kumain na kasi kami ni Mrs. mga boss. Ito nuluto ko para na to bukas. So paano mga boss? Kita-kita ulit tayo bukas. Paalam mo na mga boss. Ganda ng panahon ano mga boss. Yun lang. Isa lang yung may nalabas yung tubig. Ayusin ko na naman yan mga boss. Kamusta po kayo mga boss? Kaka-out ko lang mga boss. Ngayon po ay alauna na ng hapon. Ako po ay papunta sa bago ko pong ina-apply ang trabaho. Meron po akong interview ngayon mga boss. At makikita nyo naman mga boss kung saan ako pupunta. Ang ina-applyan ko pong bagong trabaho mga boss na part-time ko ay cleaning mga boss. Maglilinis sa school. Kasi mataas yung rate daw dun eh. Sabi sa akin ng kababayan nating nagtatrabaho dun. Kaya in-encourage siya ako na mag-apply dun. At sana makapasa ako sa interview ngayon mga boss. Kasi pag mga ganong trabaho, mga cleaning dito mga boss, mataas yung rate. Kasi dito mas mabigat yung trabaho, mas mataas yung offer ng sahod. Lalo na yung mga construction worker, mga ganyan, malaki ang rate nila. Pakita ko sa inyo yung lugar na pupuntahan ko. Kita nyo yung panahon ngayon, medyo makulimlim ano. Kumbaga sa atin ay parang uulan. Dito pag malapit na sa school, yung speed ay 30 lang mga boss. And 1:15 yung schedule ng interview ko, pero alauna pa lang. Inagahan ko na mga boss. Nakaka-nervous mga boss. Siyempre mga boss, nervous ako dito tuwing nag-a-apply ako ng trabaho. Lalo lang kapag ini-interview ko na. Siyempre, Pilipino tayo, di ba? Sanay tayo sa, alam niyo na, sa Tagalog lang. Minsan nga, sa Tagalog na,
nahihirapan pa tayo sumagot eh. Ano pa tong English mga boss. Hindi naman ako magaling mag-English. Basic lang talaga yung alam ko. Malapit lang to sa bahay mga boss. Pwede ko nga lakarin to eh. Kasi minsan dito ako babike. Ikot-ikot ako dito sa subdivision namin. Dito mga boss, mabilis mag-apply ng trabaho mga boss. Pag nandito ka na mga boss sa Canada, kasi pag na-PR ka na dito, pwede ka na magtrabaho ng kahit ilan hanggat kaya ng katawan mo. Siyempre hindi naman natin aabusuin yung katawan natin. Magtrabaho tayo ng 4-5. At kaya ako na-encourage mag-apply dito. Yun nga, tulad ng sinabi ko, yung dalawa kong nakatrabaho sa 7-Eleven, yung isa wala na eh, nandito na talaga siya sa klinik nagtatrabaho. Pero yung isa na nagrekomenda rin sa akin dyan, katrabaho ko pa rin siya hanggang 7-Eleven. Part-timer din siya katulad ko. Mga boss, dito na tayo sa bahay. Papahinga lang ako mga boss. Tapos pasok ako 7-Eleven mamaya alas 4. Kasi iba-background check pa naman nila ako eh. Lalo na yung sa criminal record, i-check pa nila yon eh. So sana makapasa ako. Sana by next week, sabi nila pag naayos na daw lahat, by next week makapag-start ako. Let's go mga boss. Mahangin mga boss. Boss, magpahinga lang ako tapos tulog muna ako, idlip muna tapos kita-kita ulit tayo mamaya mga boss. Paalam muna.